May nakuha kayo? Amen. Faith, alam niyo ang ano sa puso ko about yung kay Jairus, yung sa anak niya. Kasi nakita ni Jairus, patay na yung anak niya eh, di ba? Kung babasahin mo talaga yung nakita ni Jairus, patay na totally yung anak niya. No? But, hindi niya tinignan kasi yung faith ni Jairus. Nanampalataya siya. Sa sitwasyon natin, nakikita mo yung totoo eh. Amen po ba? Nakikita natin yung totoo ang nangyayari sa buhay natin. But sabi nga, fight with a good fight of faith. Amen po ba? So si Jairus, ganun eh, nakita niya, wala na, dead end na eh. Wala na yung, kung ang tao pa lang noon, talagang walang pananampalataya. Ano tatawagin nila? Iba na, di ba? Pero si Jairus, tumakbo pa rin siya sa Panginoon. Bakit? Because he knows God, sabi nga, ang Diyos ay He can arise the dead, nabubuhay niya yung patay. Yes. No? Kaya nga, sa ating sa sitwasyon natin, anuman sitwasyon na meron tayo, hindi tayo dapat doon tumigil. Amen. No? Kaya, doon sa babae naman, ang nakuha ko dito, naubos na. For how many years? 12 years. No, naubos na yung kayamanan niya. No, doon pa lang niya naisip, yung magpapagaling sa kanya ay yung pananampalataya. Ganun ang tao eh. Minsan, no, hindi ko pa tatagalin ito. Alam ko meron na kayo nakuha. Minsan, no, tayo, pag walang-wala na tayo, kasi doon sa ability natin, doon sa sariling faith natin, yung sa faith natin sa sarili natin, yun ang pinananampalataya natin. Amen po ba? Amen. Kapag walang-wala na tayo, doon pa lang tayo maniniwala sa Diyos. Katulad ng babae, walang-wala na, tapos na, wala na siyang pera, wala na siyang kayamanan. Kaya in last minute, doon para, pero ang Diyos hindi kanya ipapahiya. Kahit alam niyang huling-huli na choice mo, panghuling choice mo ang Diyos, pag lumapit ka, hindi ka mapapahiya. Amen. Hello? No, antayin pa ba natin, kapatid? Ang dami naman ang binibigay ng Diyos sa atin na mga turo, mga aral about dito sa pananampalatayang ito. Bakit antayin pa natin magulo ang buhay natin? Bakit hindi pa, habang naririnig natin ang salita, kapag hindi ka na ba nakakarinig, doon ka pa lang magsimulang manampalataya. Pag hindi ka na makagalaw, doon ka pa lang magsimulang maniwala sa Diyos. Kapag walang-wala ka na, doon ka pa lang gusto mong magbigay sa Diyos. Amen. Hello? Ngayon meron. Sabi nga, hindi bukas, kundi ngayon ang pananampalataya. Hello, are you there? Amen. Kaya nga, sinasabi natin, sunod na buwan na lang, sunod na kapag okay na yung finances ko, hindi yung church. Kung kailan magulo, kung kailan mahigpit, no? Kung kailan walang-wala ka, doon ka dapat magbigay sa Diyos. Amen. Kung kailan may karamdaman, ito yun yung sinasabi natin na ganina, yung babae, gusto mo pa bang maranasan muna yung talagang ganoon? Yung walang-wala ka na? Amen? Kaya sabi ko nga alam niyo, the whole week nandito lang ako sa simbahan. Di ako lumabas. Di ako bumaba. Dito lang ako nanalangin, nakipag-usap sa Diyos. Pag meron akong dinidil sa Lord, hindi ako papasok. Mananalangin lang ako sa Diyos. Ikot-ikot lang ako dito. Pag gising ko maligo, manalangin. Makipag-usap sa Diyos. Yun ang ginagawa ko. Pag meron ako, para bang si Elijah, no? Kapag magkukulong siya, pumunta siya sa yungib, no? Sa cave. Then nanalangin siya, si David, ganun din, no? So, ganun ang ginagawa ko. Nanalangin ako. Kaya nga, itong turong ito is about faith. Aantayin niyo pa ba, kapatid? Aantayin pa ba natin yung mawalan tayo? Samantalang binigyan na tayo ng Diyos. Kaya yung babae, nasiro na siya, doon pa lang tumakbo. Pero God is so gracious. Amen. Yung graciousness ng Diyos dito, kahit pa panghulihin mong choice. No choice. No? Pinuntahan mo na ang Panginoon, pero still, pinapakita ng Diyos. Naalala niyo yung turo ko? Ang Diyos ay Diyos siya doon sa mapapait. Amen. No? Hindi lang siya Diyos doon sa kasaganahan. Amen. Kaya gustong ipakita ng Diyos, kahit na ganoon ang tingin mo sa Kanya, kahit last choice mo na ang Diyos, kahit hinuli mo na ang Diyos, no? Still, pag lumapit ka sa Diyos, makaka-receive ka yung inihingi mo sa Diyos. Amen. Pero nakakahiya. Tama po ba? Nakakahiya sa Diyos. Hello? Yes. He is the creator of your life. He is the creator of our lives. Then, mas nagtitiwala
sasabihin natin, oh, ito yung faith. No, isa pang faith na mababaw na faith. Sinasabi natin may pananampalataya tayo. Sinasabi natin nasa loob tayo yung simbahan every Sunday. Sinasabi natin na naglilingkod tayo sa Diyos. Lunes, Martes pa lang, nakaplano ka ng hindi pupunta ng simbahan. Bakit? Ano, bakit? Bakit? Anong dahilan? Bakit hindi ka? Kasi wala akong pamasahe. Kasi may problema. Church, sabi nga lagi kong tinuturo, faith nga, magbihis ka. Hello? Are you there? Amen. Kasi pinlano mo na eh. Hello? Amen. Mas, sabi ko ngayon, Lord, bakit? Kaya ngayon, double week, pinanalangin ko kayo. I pray na mabago. Ito yung faith ko sa inyo. Na mabago, Lord. Inisa-isa ko mabago. Ang sistema ng ating pananampalataya, yung nakaset sa ating kaisipan, na nakatuon tayo doon sa nakikita natin. Pero nasasabi natin, we have faith in God. Amen. Hello? Are you there? Amen. Eh, alam niyo ba ba, dahuli, dito lang ako. Iikot, nananalangin, umaawit. Ang nakakatawa, hindi man ako naalikabukan. Naliligo ako umaga at gabi. Hello? Ganun ko rin pinapakain ang aking sarili. Hindi ko may kakainin ako. Ang importante, nakipagniiga ko sa Diyos. Alam niyo, sa totoo, bakit ko ginagawa ito? Pag ako'y nandoon sa bagay na may dinidila ko sa Diyos, lalo akong nagsusumiksik doon sa silong ng Diyos. Nagtatanong ako sa Diyos, hindi yung iniisip ko, ayoko na Lord, ayoko na. Sa totoo, kung titignan mo ang sarili mo, kung pakikinggan mo ang sarili mo, ayaw mo na. Pero dahil nagtitiwala ka, alam mo ba, naniniwala mo ang salita niya, alam mo may gagawin siya. Amen. Saying Jairus, alam niya na may gagawin ang Diyos dun sa anak niya. Paano? Nakita niya, patay na. No? Ako, kinukuha ko yung wallet ko, wala naman, sinungaling ka. Kapag hindi ka magkalaman, sabi kong gano'n, ipapalit kita. Papalitan kita. Ito yun! Kinukuha ko yung wallet ko. Sabi ko, sinungaling ka, bubuklatin ko, sinungaling ka. Bubuklatin ko yung ref, sinungaling ka kung hindi na kita dadalhin doon sa lilipatan namin. Kung hindi ka magkalaman. Pero so far, hindi ako nagutom. Hello? Pinapakita ng Diyos yung goodness niya, pinapakita niya yung faith mo, pinaparanas niya na hindi kanya pababayaan. Amen. Ito yun eh. Pinaparanas. Kaya huwag niyong takasan. Huwag niyong tanungin ng Diyos, bakit ganito? Gustong i-demonstrate ng Diyos yung kapangyarihan niya sa sitwasyon na meron ka. Amen. Allow God to demonstrate His power, a miracle in your lives. Kaya nga, Lord, sige, Lord. Kasi yung babae, sinet free niya eh. Amen po ba? Sa sakit mo, sa karamdaman mo, you are free. Ganyan na you're healed and you're free. Ganyan ganun. So, ang Diyos gusto niya ma-free tayo sa sitwasyon na to. Kaya kailangan magkaroon tayo ng kaibang kaisipan ngayon. Mind Christ, magkaroon tayo ng mind Christ. Yung pananampalataya na magkaroon tayo dito. Hello? Subukan nyo kaya. Ibalik ang para sa Diyos. You have na the spirit, na magkakaroon ka ng spirit, na the confident spirit, na pwede kang humingi sa Diyos. I tell you, hindi mo nasasabihin, wala akong ganito. Oh yes, mawawalan ka, pero alam mo may gagawin ang Diyos. Amen. May gagawin ang Diyos. Kasi bakit? Never lie ang Diyos. He cannot lie ang ating Panginoon. Kaya nga, faith na tinatawag, it's a substance eh. Yung hindi mo pa nakikita. Pero, pinaniniwala, gamitin natin yung supernatural faith. Kami tayo, no? How many leaders only na nagtatides? Pero lilipat tayo doon sa mas malaki, mas mahal. But we don't have money. Tapos magde-deposit pa ako ng 45,000. In-anticipate ko na bibigay nila sa 15,000, 17,000 siya. Inaano ko na to, ito yung dinil ko sa Panginoon, na pinagpipray ko kayo, na matuto kayong magtiwala sa Diyos.
Then sabi niya doon sa exhortation kanina, subukan niyong magtiwala. Amen. Kung di kayo ay para sa kayong halaman na nakatanim sa batisan, na makikita niyo na Tuloy-tuloy. tuloy-tuloy, walang tigil ang pagpapala ng Diyos sa buhay mo. Amen. And that is right. Amen. Amen po ba? Subukan ninyo kaya. Subukan natin nang sa ganun, yung malaking bagay, kapag sa yung maliit na bagay na mabigat para sa akin kahit maliit siya, ngayon kapag sama-sama tayo, magaan siya kahit na malaki. Amen. Amen. Amen po ba? Bakit? Sabi niya, that my God shall supply all my needs according to His glorious riches in Christ Jesus. Ano pa itong mga salitang ito na binigay ng Diyos sa atin kung hindi niya i-demonstrate sa buhay mo? Kaya lang hindi magawa ng Diyos yung healing, yung restoration, yung breakthrough sa buhay natin kung saan ang dinidil mo sa Panginoon. Dahil bakit? Hindi, yung connection natin sa Diyos, may putol. Amen. Doon sa pananampalataya. Kasi bakit? Anong nagiging putol dito? Yung worries, yung takot. Natakot ka. Katulad, pero si Jairus hindi siya natakot eh. Kahit nakita niya yung sitwasyon na ang anak niya patay siya, sige pa rin siyang pumunta. Hindi siya nagbaka sakali, kundi alam niyang mabubuhay yung anak niya. Bakit? Kilala niya, naniwala siya eh. Di ba po ba? No? Magkaroon tayo ng spirit na ganito na subukan at magtiwala sa Diyos. Nang sa ganon, alam niyo po ba, iba ang tatakbuhin nito. Alam niyo po ba na kapag ninakawan natin ang Diyos sa kasi ang pagbibigay sa pananampalataya. Amen. Kapag ninakawan mo ang Diyos, nanakawan ka ng demonyo. Amen. Niwala ba kayo dito? Sino ka-experience dito? Amen. No? Kapag ninakawan mo ang Diyos ng 10%, nanakawan ka ng Diyos, ng demonyo, Amen. ng 1,000 folds. Yes. I tell you. Kaya if I were you, sabi nga, bumalik ka, sabi ng Diyos eh. Bumalik ka doon sa bahay mo. Kanyang ganon. Buhay yung anak mo. Bumalik ka sa Panginoon. Amen po ba? Bumalik tayo sa Kanya. Nang sa ganon, maranasan natin yung breakthrough. Sabay-sabay, magkakaroon tayo ng equality, sabi nga ni Bongbong Marcos. No? Sa Pilipinas, gusto niya magkaroon ng equality. Even ako noon pa, gusto ko magkaroon ng equality na pagpapala ang Diyos. Amen. Kaya, ito yun, maranasan natin yung breakthrough na sinasabi kanina pa, na sinisigaw ng preacher, na magkaroon kayo ng breakthrough. Magkaroon tayo ng breakthrough. Hello, sinong gusto ng ganun? Amen. Sumunod ka sa Diyos. Magtiwala ka sa Diyos. Amen po ba? Amen. Para yung healing, yung bleeding natin. Di ba nagbe-bleed ang ating wallet? Yung bleeding natin. Tama ba? Dinudugo ang wallet natin. Na-empty siya. Di ba yung babaeng dinudugo ng 12 years, na-empty siya, naubos? Antayin niyo pa ba ito? So marami kaparaanan kasi ang demonyo. Magkasakit ng anak mo, di ba? Magkasakit ng kapatid mo, kahit hindi mo sila obligasyon, maobligaw. Kasi nga, Kristiyano ka, meron kang puso na unawaan mo, kaya kahit yun na lang ang kakainin mo, ibibigay mo pa rin. Pero kapag, ito yung style ng demonyo eh. No? Palalabasin niya yung pera sa bulsa mo, na ninakaw mo sa Diyos. Amen. Hello? Diretsyahan nito, na ninakaw natin sa Diyos. Hello? Tama po ba? Amen. Palalabasin at palabasin. Kaya kung ako ikaw, para hindi walang puwang ang demonyo, nakabagod siya, yung finances mo, yung health mo, yung family mo, sumunod ka sa Diyos. Magtiwala ka sa Diyos. Yes. Ano are you there? Amen. Nasa ganun, mabuhay yung wallet mo na namamatay na siya. Amen. No! Hindi na mamamatay ang wallet. No? Kung kausapin mo ang wallet mo, mabuhay siya. Subukan mo na ibalik ang para sa Diyos. Yung 14 years mo, 12 years mo, lagi na lang na ganoon, puputulin ng Diyos siya. Sabi niya, you are free. Amen po ba? You are free from death. Magkakaroon ng cancellation of death. Amen. Ano? Sabihin ko sa inyo. Kaya gawin natin ito. Iiwanan na natin dito yung problema. Iiwanan na natin dito yung laging wala. No? Lilipat na rin doon sa bago. Dalhin natin yung pangako ng Diyos. Magsimula na tayo
magsimula na tayo magtiwala, magbigay sa Diyos. Yes. Mag-commit sa Diyos. If you are a good, yung tinaturo nun sa Sunday, if you are a good manager, no, na linagay ka lang ng Diyos sa finances mo, linagay ka na, dapat na good manager ka. When you are a good manager, no, malaki aasenso yung pinagkatiwala ng Diyos sa buhay natin. Yes. So, kaya subukan mo. Magandang simula ito. No, magandang simula yung paglipat natin. Huwag niyong tignan, marami pa akong binabayaran. Kung titignan mo ito, hindi mawawala ang binabayaran niyo. Amen. Kung kahit pa maraming binabayaran, kahit pa maraming unahin mo ang Diyos, nakita mo na uuna ang Diyos, then inihila ng Diyos yung binabayaran mo. Yes. Hello, are you there? Amen. Practical lang. There's a biblical principle. Amen po ba? Kaya subukan ninyo, sino pa hindi nagbibigay sa Diyos? Huwag nyo nang itaas ang kamay nyo. No? Sabihin ko sa inyo, simulan nyo. Maganda ang gagawin ng Diyos. Amen. So, are you there? Nasa ganoon. Huwag nga, sabi nga, kailangan tuloy-tuloy. Huwag paputol-putol. Tuloy-tuloy. Kasi kung magkasaritanin ka, Blessings. ang pagtatanim is about faith. Yes. Amen. Nagtatanim ka, tanim ka lang ng tanim. Dumating man ang kaaway, may sasalakay niya yung isang tanim mo, meron ka pang nakatanim. Amen po ba? So magtanim ka lang na magtanim until you have a breakthrough in your life. Tayo po ngayon. Hallelujah.